Ikinaaalarma ng National Task Force on the West Philippine Sea ang patuloy na pagdami ng Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef. Sa pinakahuling pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard nitong weekend, kita ang pulupulutong ng mga militia vessels sa bahura. Ang Julian Felipe Reef ay nasa 175 nautical miles o 324 kilometers sa kanlurang bahagi ng bayan ng Bataraza sa Palawan. Pasok sa territorial sea ng Kalayaan Island Group ang Julian Felipe Reef, kaya naman maituturing na may karapatan dito ang Pilipinas. What is more interesting is that even if we challenge them through radio, none of those vessels ever responded to our radio calls. Sa loob ng 5 araw, sumama ang CNN Philippines sa isinagawang routine rotation and resupply mission o RORE ng Philippine Coast Guard sa mga isla ng Kalayaan. Unang stopover ang Pag-asa Island. Hindi pa man kami nakakababa ng BRP Cabra, nakita na naming umaaligid ang Chinese Coast Guard ship na mataan din ang isang Chinese Navy vessel at mangilan-ngilang mga militia vessel. Mula Pag-asa, ang sunod naming pinuntahan ang Likas Island. Mahigit 18 ektarya ang isla at tinuturing na giant sea turtle sanctuary. Narating na rin natin yung Likas. Isa ito sa mga Philippine-occupied feature sa Kalayaan Island Group. Nagsasagawa ngayon ng resupply mission para sa mga Philippine troops na naroon sa Likas. Pagkatapos ito, pupunta naman tayo sa Patag at sa Lawak. Hindi maaaring makalapit ang mga malalaking barko kaya dinadala ang mga supply sa pamamagitan ng isang rubber boat at rigid hull inflatable boat o RIB. Dahil sa lakas ng alon at pabago-bagong lagay ng panahon, inabot na ng 5 oras ang biyahe namin patungo naman ng Patag Island. Katatapos lang ng assignment ng Coast Guard na si Arnel sa Patag Island. Masaya po kasi nakapag-serve ako sa ating bansa sa pagbabantay sa ating teritoryo. Mahirap po sa tubig. Pag naubusan po ng tubig ulan po talaga yung nakakasurvive sa amin. Lalo na pag maulan naman, walang kuryente, generator. Kung si Arnel ay nakabalik na, si Fritz Jebert naman, papunta pa lang sa kanyang bagong assignment sa Lawak Island. Malalayo man sa kanyang pamilya ngayong Pasko, parte raw ito ng kanyang sinumpaang tungkulin. Isang karangalan din sa amin na isa kami sa mga pinagkatiwalaan ng aming organisasyon. Nakausap naman namin yung aming mga pamilya na talagang ganito sa amin sa serbisyo. Hindi lagi masaya, minsan may malungkot. So, ginagawa namin to hindi lang para sa amin, sa pamilya namin, kundi para sa lahat, para sa bayan. Pagdating sa Lawak Island, hindi na kaaya-aya ang panahon. Sinubukan sana natin lumapit doon sa Lawak Island para makita sana yung itsura ng isa pang Philippine-occupied feature. No? Pero ngayon, malakas yung alon, hindi favorable yung weather, so hanggang dito na lang muna tayo. Dahil sa pahirapan ng pagdadala ng supply sa isla, inabot na ng gabi ang resupply mission sa Lawak. Puzusyang 2605. Sa aming paglalakbay, nagkaroon din ng mangilan-ngilang radio challenges sa pagitan ng Pilipinas at China. Nangako ang NTF-WPS sa tulad ng Pag-asa Island, patuloy na i-develop ng gobyerno ang ibang mga isla sa Kalayaan. Tristan Udalo, CNN Philippines, Kalayaan.